Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw, bayan ng Brooks Point! Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-1 ng Agosto, taong 2026. Ako po si PG Imperial. At ako naman po si Jeneline G. Taganile. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihayag sa atin ng LGU Brooks Point o ang LGU News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! BPSAT matagumpay na nagdaos ng second quarter graduation ceremony. Tulong pinansyal pinamahagi sa mga benepisyaryong PWD sa Brooks Point. Puro kalusugan at mga programang pangkalusugan patuloy na inilalapit sa mga barangay. Cash gift awarding para sa existing purpose beneficiary, isinagawa. MCDO, pagpapaunlad ng bookkeeping skills tutukan. Brooks Point pinalakas ang kahandaan sa sakuna sa National Disaster Resilience Month 2026. Tulong at benepisyo para sa ating mga senior citizens silipin. Pagsasagawa ng pilot testing sa bagong sistema ng building permit at certificate of occupancy tutukan. MDRRMO Landslide Drill 2026 isinagawa sa Barangay Mainit. At suportang pangkabuhayan ibinahagi sa mga ambulant vendor. Magbabalik ang LGU News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita. BPSAT matagumpay na nagdaos ng second quarter graduation ceremony. Tunghayan natin sa detalye sa balita ni LGU Newscaster Pio II Astria. Balitang Bayan! Matagumpay na nagtapos ang mag-aaral ng Brooks Point School of Arts and Trades, BPSAT, sa dinaos na second quarter graduation ceremony noong July 28, 2026 sa Brooks Point Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni BPSAT Administrator Refelin M. Benedicto RN ang seremonya ni dalaluhan ni na Mayor Cesario R. Benedicto Jr., Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso, at Sangguniang Bayan Committee on Education Chairperson Ezekiel E. Rodriguez na nagpaabot ng kanilang mensahe at suporta sa mga nagsipagtapos. Tampok din sa programa ang mensahe ni TESDA Provincial Director John D. Simborius sabay sa pagkilala sa mga graduates, completers at mamamahagi sa mga sertipiko sa iba't ibang kurso tulad ng Barangay Health Service, Wellness Massage, Virgin Coconut Oil Production at Community Organizing for Livelihood Development. Kinilala rin ang mga CBTV completers, NC2, Team Passer at iba pang natatanging awardee, gayon din ang mga tanggapan at ahensyang naging katuwang sa pagpapatupad ng mga programa. Ang seremonya ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng LGU Brooks Point, TESDA, BPSAT at iba pang partner agencies sa pagbibigay ng dekalidad na technical vocational education at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa trabaho, kabuhayan at pagpapaunlad. Ako si Pio II A. Austria, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Pio. At sa Balitang Pangbayan, tulong pinansyal, ipinamamahagi sa mga benepisyaryong PWD sa Brooks Point. Para sa detalye, narito si LGU News reporter John Paul Diwa.
Balitang Bayan. Isinagawa ng Municipal Person with Disabilities Affairs Office or MPDAO ang cash payout for Persons with Disabilities or PWD beneficiaries sa pangunguna ni Acting Municipal Person with Disabilities Affairs Office Sylvia C. Rivera noong Hulyo 28, 2026 sa Gender and Development Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Dumalo at nakapaabot ng suporta si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Sarah Jane C. Abon at Konsehal Ezekiel E. Rodriguez bilang pagpapakita ng patuloy na malasakit ng pamahalaang bayan sa sektor ng persons with disabilities. Sa programa, personal na ipinamahagi ng mga opisyal ang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaro upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ipinakita rin sa aktibidad ang patuloy na pagtutulungan ng Municipal Person with Disabilities Affairs Office at ng lokal na pamahalaan sa paghahatid ng mga programang nagbibigay suporta at nagtataguyod sa kapakanan ng mga persons with disabilities. Layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga persons with disabilities at tugunan ang kanilang sa kanilang mahalagang pangangailangan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang inklusibong pamamahala at ang pagbibigay ng pantay na oportunidad at serbisyong panlipunan para sa lahat. Mula sa LGU Brooks Point, ako po si John Paul Aydiwa, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, John. Susunod, puro kalusugan at mga programang pangkalusugan patuloy na inilapit sa mga barangay. Silipin natin ang buong detalles sa ulat ni LGU News reporter Ayuna Ivan Binetes. Balitang Bayan. Patuloy na inilalapit ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Puro Kalusugan, Tuberculosis Active Case Finding, Nutrition Month Celebration at Community Affairs Division Feeding Program. Isinagawa ang mga aktibidad sa Barangay Salogon, Samariñana, Sarasa at Imolnod mula July 27 hanggang 29, 2026. Sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang ang mga barangay officials, health workers at iba pang katuwang na tanggapan. Sa Salogon, isinagawa ang medical consultation at pamamahagi ng gamot. Sa Samariñana at Sarasa naman, isinagawa ang aktibong paghahanap at pagtukoy sa mga posibleng kaso ng tuberculosis upang maagapan at mabigyan ng nararapat na pagsusuri at gamutan. Samantala, sa Imolnod, isinagawa ang mga aktibidad para sa wastong nutrisyon at feeding program bilang bahagi ng kampanya laban sa malnutrisyon. Sa pamamagitan ng mga programang ito, patuloy na hinihikayat ang mga mamamayan na magpakonsulta ng maaga, pangalagaan ng kalusugan at maging mapagmatsyag sa mga sintomas ng TB. Mula sa LGU Brooks Point, ako po si Ayona Ivan A. Benitez, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ivan. Cash gift awarding para sa exiting Forbes beneficiaries isinagawa. Alamin natin ang buong detalye kay LGU News reporter si Titi Harna Sundin. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang si Municipal Social Welfare and Development Officer MSWDO Rinaldo G. Bacosa ang Pantawid Pamilyang Pilipinong Program Forbes Cash Gift Awarding para sa mga existing beneficiaries noong July 27, 2026 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Bahagi ito ng patuloy na pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa mga pamilyang matagumpay na nakapagtapos sa programa ng Forbes. Sa isinagawang programa, ipinagkaloob ang cash gift sa mga kwalipikadong beneficiaryo bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap na mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya at bilang tulong sa kanilang paglipat tungo sa mas matatag at mas malayang kabuhayan. Ipinakita rin ng lokal na pamahalaan ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Layunin ng programa na suportahan ang mga existing Forbes beneficiaries sa kanilang pagbangon at paghahanda sa panibagong yugto ng kanilang pamumuhay sa labas ng programa. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga serbisyo nagbibigay ng oportunidad at nagtataguyod ng mas maunlad at mas matatag na pamayanan.
Mula sa LGU Brooks Point, ako po si City Tiharna Sundil, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, City. Samantala, MCDO, pagpapaunlad ng bookkeeping skills, tutukan. Narito ang ulat ni LGU News reporter Jumari Baldistamon. Balitang Bayan. Formal na binuksan ng Municipal Cooperative Development Office o MCDO ang 2 araw na pagsasanay ng Beyond the Numbers, Making Bookkeeping Work for Every Gender ngayong Hulyo 29, 2026 sa Function Hall ng God Building, Government Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinungunahan ni Municipal Cooperative Development Officer Marilu S. Cruz ang programa na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sila Konsehal Richard R. Balian, Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Rogelio A. Badua at Konsehal Ezekiel E. Rodriguez bilang pagpapakita ng suporta ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayahan at mga kooperatiba ng mga mamamayan sa larangan ng bookkeeping at financial management. Sa isinagawang programa, binigyan din ang kalagahan ng bookkeeping bilang mahalagang kasanayan sa pamamahala ng negosyo at pananalapi, anuman ang kasarian. Tinalakay rin ang mga kaalaman at oportunidad na makakatulong sa mga kalahok upang mapaunlad ang kanilang kasanayan sa financial record keeping at mapalakas ang kanilang kabuhayan at mga negosyo. Layunin ng aktibidad na maisulong ang gender-responsive livelihood development sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa bookkeeping. Patuloy namang sinusuportahan ng pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Benedito ang programang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, pagpapalawak ng oportunidad at pagpapaunlad ng kabuhayan ng bawat mamamayan sa komunidad. Mula sa LGU Brooks Point, ako po si Jomari B. Baldistamon, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jomari. Susunod, Brooks Point pinalakas ang kahandaan sa sakuna sa National Disaster Resilience Month 2026. Balitang hatid sa atin ng LGU News reporter, PU II, Australia. Balitang Bayan. Matagumpay na sinagawa ang mga aktibidad bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month 2026 na naglalayong palakisin ang kamalayan, kahandaan at katatagan ng mga paaralan at komunidad sa Brooks Point. Kabilang dito ang on-the-spot painting contest na ginanap sa Brooks Point Evacuation Center kung saan 9 na mahusay na kalahok ang nagpakitang gilas sa pamamagitan ng kanilang likhang sining. Sa bawat kulay abobra, naipakita ang kanilang malikhaing pananaw tungkol sa kalagayan ng pagiging handa at maagap sa panahon ng sakuna. Isinagawa rin ang Second School DRRM Symposium 2026 na may temang Naghahanda at Kumikilos sa Panatag ng Bagong Pilipinas na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang paaralan, naging pagkakataon ito upang mapalawak ang kaalaman tungkol sa disaster preparedness, risk reduction, at tamang pagtugon sa panahon ng emergency. Nagbahagi rin ng mahalagang kaalaman at gabay ang guest speaker na nagbigay ng impormasyon at kinarasang makakatulong sa pagpapatibay ng kahandaan at kaligtasan ng mga paaralan at komunidad. Ang aktibidad ay sinagawa sa pangunguna ni MDRRMO, Engineer Mood Ryan R. Miranda, MMPA, MCDRM, Head ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Brooks Point, bilang bahagi ng patuloy sa pagsulong ng kultura ng kahandaan, pagkakaisa at katatagan. Mula sa LGU Brooks Point, ako si PU II A. Austria, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Pio. Samantala, tulong at benepisyo para sa ating mga senior citizen, silipin. Narito ang ulat sa atin ni LGU reporter John Paul Diwa. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, katuwang ang Municipal Senior Citizens Affairs Office o MSCAO Brooks Point ang pamamahagi ng mga benepisyo para sa ating mga minamahal na senior citizen. Isa sa mga naging benepisyaryo ay si Tinong Awang Mahali na tumanggap ng cash gift para sa centenarian beneficiary bilang pagkilala sa kanyang natatanging pag-abot sa 100 taong gulang. Kasabay nito, isinagawa rin ang local social pension payout para sa 150 senior citizen beneficiaries ng Brooks Point. Layunin ng programang ito na makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at napakita ang patuloy na pagkalinga at pagsuporta ng pamahalaan sa ating mga nakatatanda. Ang mga programang ito ay patuloy na pagsikap na mabigyan ng nararapat na suporta, pagkilala at serbisyo ang ating mga senior citizen. Mula sa LGU Brooks Point, ako po si John Paul Diwa, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, John. Pagsasagawa ng pilot testing sa bagong sistema ng building permit at certificate of occupancy tutukan. Sa ulat ng LGU News reporter Yona Ivan Benitez. Balitang Bayan.
isinagawa ang pilot testing of the Electronic Local Government Unit or ELGU Building Permit and Certificate of Occupancy noong July 28, 2026 sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Kasama rin sa isinagawang aktibidad ni na Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Richard R. Balian, Konsehal Rogelio A. Badua at Konsehal Rodriguez bilang suporta sa pagpapatupad ng digital na sistema sa pagpoproseso ng mga permit. Sa isinagawang pilot testing, sinubukan ang Electronic Local Government Unit Building Permit and Certificate of Occupancy System upang masuri ang kahandaan at bisa nito sa pagpapabilis ng pagproseso ng mga aplikasyon, pagpapahusay ng records management at pagbibigay ng mas episyente at mas maayos na serbisyo sa mga mamamayan. Naging bahagi rin ng aktibidad ang pagtalakay sa mga proseso at mga kinakailangang hakbang bago ang ganap na pagpapatupad ng sistema. Layunin ng programang ito na isulong ang digital transformation sa pamahalaang lokal sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya na magpapabilis, magpapadali at magpapataas ng transparency sa pagproseso ng building permit at certificate of occupancy. Patunay rin ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Benedito na makapaghatid ng dekalidad, episyente at makabagong serbisyo publiko. Mula sa LGU Brooks Point, ako po si Ayona Ivan A. Benitez, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Iban. Samantala, MDRR MO Landslide Drill 2026 isinagawa sa Barangay Mainit. Narito ang ulat ni LGU News Reporter City Tiharna Sundi. Balitang Bayan. Nagsagawa ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng landslide drill nitong Miyerkules, July 29, 2026 na ginanap sa Barangay Mainit, Brooks Point, Palawan, bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng bayan sa mga posibleng sakuna at kalamidad. Pinangunahan ang aktibidad ng MDRRMO, Engineer Mode Ryan R. Miranda at dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Richard R. Balian, Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Rogelio A. Badua, Konsehal Ezekiel A. Rodriguez, at Municipal Social Welfare and Development Officer Ronaldo G. Bacosa. Layunin ng drill na masubok at mapalakas ang kahandaan, koordinasyon at mabilis na pagtugon ng mga kinauukulang tanggapan at responders sa oras ng pagguho ng lupa o iba pang emergency. Sa pamamagitan ng regular na pagsasanay at simulation exercises, mas napapalawak ang kaalaman ng komunidad sa tamang pagkilos bago, habang at pagkatapos ng sakuna, upang mabawasan ang panganib at maprotektahan ang buhay ng bawat mamamayan. Mula sa LGU Brooks Point, ako po si City Tiharna Sundi, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, City, at suportang pangkabuhayan ipinamahagi sa mga ambulant vendor. Balitang hatid sa atin ng LGU News Reporter, Jo Marie Valdes Namon. Balitang Bayan. Nagkaloob ang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng Business Permit and Licensing Office o BPLO ang tulong para sa mga ambulant vendor sa isinagawang Release of Assistance for Ambulant Vendors ngayong Hulyo 29, 2026 sa Municipal Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang aktibidad katuwang sila BPLO Focal Person Narcisco Mariano Jr., Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Rogelio A. Badua, at Konsehal Ezekiel E. Rodriguez. Sa pamamagitan ng programang ito, ipinamahagi ng kaukulang ayuda sa mga ambulant vendors bilang suporta sa kanilang kabuhayan at upang makatulong sa patuloy na pagpapalago ng kanilang maliit na negosyo. Ipinakita rin ng lokal na pamahalaan ang patuloy nitong pagtugon sa pangangailangan ng mga maliliit na negosyante na mahalagang bahagi ng lokal na ekonomiya. Layunin ng programang ito na mapalakas ang kabuhayan ng mga ambulant vendor, mapanatili ang kanilang pinagkakakitaan at higit pang maisulong ang inklusibong pag-unlad ng sektor ng maliliit na negosyo sa Brooks Point sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta at mga programang pangkabuhayan ng lokal na pamahalaan. Mula sa LGU Brooks Point,
Ako po si Jo Marie V. Valdestamon, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jumari, na natiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng programang Impormasyon sa Bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Ripeji Imperial. At ako naman po si Jeneline Taganile. Kami po muli ang LGU Brooks Point Reporters o ang LGU News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan! Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Andito na naman po tayo sa isang segment kung saan makakasama natin ang paborito nating guest. At syempre, pinapasalamatan natin ang ating bisita sa palagi ang pagpapa-unlock ng ating interview. Atin pong i-welcome ang ating Municipal Youth Development Officer, Sir Jiro Ibrahim. Ayan, so yan, Sir Jiro. Yes. Good morning po at welcome back Good morning. again. Yes, good morning, Sir Jong. And of course, sa lahat po ng mga kababayan natin, magandang araw po sa ating lahat. So, ayun po. Ngayon po ay dahil buwan na naman po ng Agosto, ay ating pinagdiriwang ang International Youth Month Celebration. So, syempre, advokasya ng ating pamahalaang bayan at syempre, sa pangunguna ng ating pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point na si Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpapatibay ng youth and sports development sa kanyang Hearty program. Kung saan ngayong araw ay tatanungin natin si Sir Jiro bilang ating MYDO sa kung ano nga po ba ang mga inihandang aktibidades para sa nasabing buwan ng mga kabataan or linggo ng kabataan. We're very excited po dito sa pamahalaang bayan ng Brooks Point na i-celebrate ang buwan ng ating mga kabataan, the International Youth Month. Of course, kasama na dyan yung Linggo ng Kabataan na isinasagawa tuwing araw ng 12 ng Agosto po, no? And sobrang dami nating mga aktibidad na gusto nating lahukan at samahan ng lahat ng ating mga kababayan, lalong higit ng ating pong mga kabataan. So, yun yung mga dapat nyong abangan ngayong darating na Agosto. For the previous years, Sir Jiro, at tinatawag po natin itong Linggo ng Kabataan, what's new this year? Yes, para sa Linggo ng Kabataan this year, talagang we are aiming for a more impactful activity, more holistic, kung saan ay hindi lamang mga kompetisyon. Kasi sa mga previous years natin, very fruitful po. Nagkakandak tayo ng mga IEC awareness campaign pagdating sa mental health at iba-iba pang mga issue. We still have those, but of course, this time we had included more fun and enjoyment para sa mga kabataan natin. Meron po tayong mga competitions, kagaya ng Zumba competition, may quiz bee tayo para naman po sa scholastic aspect ng atin pong celebration. At syempre, kasama din dyan yung ating Cebol Youth Con because Sir Jong, this year, in order to make the Linggo ng Kabataan and the International Youth Month celebration more impactful at more memorable para sa mga kababayan natin, lalong higit sa mga kabataan, isinama po natin o isinabay natin yung Cebol Youth Con. Higit po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang Brooks Point po ay mayroong programang Cebol o Scholarship Initiative for Building Outstanding Leaders. At we just had last June yung atin pong I'm not sure kung June o Marso, no? Yung atin pong Cebol Youth Con March 1.0 and now we're having Cebol Youth Con 2.0 na inaabangan, of course, hindi lang ng mga scholars but of course, lahat ng mga kababayan natin at ng mga kabataan natin dito sa Brooks Point. Grabe, no? Dalawang Cebol Youth Con in 1 year. Yes. So, sobrang nakaka-proud dahil finally at this
this year ay nagkakaroon na ng boses ang kabataan. Yes po, kasi sa programa ni Mayor, ang ating pupunong bayan, Mayor Cesario Arbenidito Jr., ayaw niya na yung programa natin para sa mga kabataan ay puro lamang sa pagbibigay ng educational assistance o ng ayuda. Ang gusto niya ay mas pinalakas natin yung ating mga programa, kagaya isa na doon yung CBOL na kung saan ay incorporated doon sa programa, hindi lang yung pagbibigay ng allowance sa mga estudyante, sa mga kabataan, kundi maging yung pagbibigay ng iba't ibang mga oportunidad, iba't ibang trainings para mas mapalago pa yung kanilang kakayahan. Siyempre, para ma-train or para maging holistic ang isang bata, no, hindi lang yung financial assistance ang nagmamatter. Kumbaga parang, may kasabihan niya yun na parang give a man a fish, he will survive the day, something ganyan. But teach a man how to fish. Definitely, mas sustainable po yun. At syempre, yung mga programang inihanda ng MYDO ay talaga pong matutulungan ang mga kabataan sa pagpapaunlad ng kanilang aspeto sa talento, sa larangan ng akademya, at syempre, nandiyan na rin yung sports, Sir Jiro. So yun po ano naman po yung mga inihandang activity, Sir Jiro, sa ating isasagawa na CBOL YouthCon? Yes, sa CBOL YouthCon / Linggo ng Kabataan / or Youth as a Summit. whole, yes, Youth we call it Brooks Point Youth Summit po. Abangan ninyo kasi sa August 29 yung ating pinaka-activity. But all throughout this month, may iba-iba na po tayong mga aktibidad na included pa rin, no, under the umbrella pa rin ng ating celebration ng International Youth Month. This coming August 8, magsasagawa po tayo ng ating Mastering the Art of Hosting 2.0. Yes. This is another version of our training workshop kung saan ay tinitrain natin yung mga kabataan natin at yung mga kababayan natin kung paano ba yung art ng pag-host Yes po. na pwede nilang pagkakitaan, Sir Of Jong, course, no? definitely. I really encourage yung mga kababayan natin to join, to register. We will be posting the link sa MIO and of course sa MYDO pages this coming days, no? But then of course, aside from the Mastering the Art of Hosting 2.0, abangan nyo rin po sa August 15, kasabay na rin po dyan yung orientation at ganun din yung municipal-wide examination ng ating mga CBOL applicants, yung ating mga grade 11 applicants. Later, by the end of this interview, I'll explain more about that po para sa mga kababayan natin. And then of course, on August 21 to 23, kasama natin ang UNICEF. Okay. At kasama natin ang iba't iba nating mga partners dahil magkakaroon po tayo ng peer education training about adolescent sexual and that's reproductive health and rights, no? So, abangan nyo po yan, yung mga kabataan natin kasama dyan ay tuturuan natin kung paano ba sila ma-equip with the skills, with the knowledge, kung paano matulungan yung iba pang mga kabataan na maiwasan yung dapat iwasan at mapalaganap yung mga mahalagang kaalaman. And finally, Sir Jong, on August 29, yan po ang pinakaabangan ninyo because that will be our araw ng Linggo ng Kabataan, the Brooks Point Youth Summit 2026. And of course, ang ating CBOL YouthCon 2.0 kung saan ay meron tayong Zumba competition, Quiz Bee contest para sa ating mga mag-aaral. Meron din po tayo dyang vlog competition. Baka gusto mong sumali ulit, Pwede Sir ba? Joe. Yes, Pwede ba? opo. Sa lahat po ng youth natin, bukas po yan, no? At syempre, on that very day, ay marami tayong mga surprises, mga laro ng lahi. May trivia po ba? May trivia, yes. Sasali ka na naman ata Of course. Mga common Syempre. games na medyo nakakalimutan na natin, pero gusto naming ibalik kahit yung mga slipper games. Just sort of, That's kasi nice. lately with the current environment, hindi rin natin masisi, not only because we're more into social media, Yeah, oo. but also, of course, mainit na sa labas no? Opo. So baka nami-miss nyo na pong, o baka hindi na alam ng mga ibang kabataan natin paano ba yung sleeper games, patentero. Abangan nyo po yan sa ating Linggo ng Kabataan / CBOL YouthCon 2.0. May iba tayo, Sir Jiro, kasi napansin natin at naging evident din talaga na ever since, I think, nag-pandemic or siguro because of the generation of people ay talagang nag-iba yung mga activities ng mga kabataan ngayon. More on social media na sila. May mga vlogs. I mean, nanonood na lang sila ng mga vlogs, ganyan. Halos Hindi na doon sila na yung naaarawan. focus, no? Minsan nga parang maiisip mo parang
nakakamiss siguro yung kabataan natin, Yes, no? yes. That time, yun nga, hindi pa masyadong mainit, so we can play outside, no? Hindi rin natin ma-blame yung mga kabataan natin ngayon. But then, of course, we encourage you to get some physical activities going, no? Yeah, Aside from just laying down at nasa mga telepono po natin. And ilan yan sa mga programa, sa mga issues na binibigyan natin ng atensyon ngayon para talagang hindi lang malusog, kundi masaya at healthy yung ating mga kabataan. Yes. And syempre, nagpapasalamat tayo sa MYDO. Syempre, through the leadership of Sir Giro and our Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagbibigay ng importansya sa ating mga kabataan. So yun, Sir Giro, ano naman po ang inaasahan ninyong magiging effect ng Youth Summit na ito sa mga participants nating mga kabataan, lalo na syempre sa usapin ng leadership, sa volunteerism, at saka syempre sa community engagement? Because we know that yung mga youth din ngayon, especially yung mga CBOL scholars natin, talagang participative sila sa mga activities na binibigay ng LGU. At nakita natin yung engagement nila. Ngayon, ano po yung inaasahan nating magiging effect ng Youth Summit na ito para sa kanila? Yes, directly, definitely. Yung pinaka-target natin is camaraderie, no? Yeah. Na makahanap sila ng mga bagong kaibigan. Because from what we observed last time when we did the Youth Summit, technically speaking, the CBOL YouthCon 1.0, ay nakita natin kung paanong nagkaroon sila ng mga bagong kaibigan when we shuffled them for the laro ng lahi, nung ginagawa natin yung iba't ibang mga aktibidad. That will be first, no? Yung camaraderie, which for me is very important para sa mga kabataan natin. Is that the last time po, no? Naka-shuffle sila? Yes, pinaghalo-halo And we are natin planning to sila. do it again We're gonna this do time. it again kasi That's talagang good. natuwa tayo no yung mga hindi magkakakilala, magkakaibigan na sila afterwards. And when we saw the feedback from our, cause last night we just launched the formal or the official launching ng ating Linggo ng Kabataan and Yeah. CBOL YouthCon 2.0, talagang nakita natin yung feedback from the youth na excited na sila ulit to meet some new friends, no? But aside from that, I would say another impact would be it's a way for them to showcase yung kanilang talents, no? Totoo lang po, binibigyang diin namin in the recent months sa mga programa natin na gusto natin bigyang atensyon. Siyempre, yung singing, yung dancing, yung mga ganun. But also, on the more scholastic part, when it comes sa galing, sa talino, gusto natin bigyan ng pansin. Yung arts, which is definitely a talent, no? At even yung paggagawa ng vlog, yung content creation, na medyo mas trending para sa mga Gen Zs natin. Mas ano na siya, mas in siya into Yes, this generation. Kaya gusto naming ayun pa yung isa na ma-showcase ng mga kabataan natin. Kasi totoo lang, Sir Jong, yesterday we just judged yung mga inputs ng mga sumali para sa patimpalak ng ating MDR RMO. And I keep getting surprised with how much talent there is sa mga kabataan natin, how much potential na meron yung mga kabataan natin. At yun yung gusto nating i-showcase. We wanna give them the venue to showcase those talents. At may pagmalaking taga Brooks Point kami at magagaling kami. Very promising yun, Sir Giro, kasi we don't know or we didn't know na may mga existing talents dito sa bayan ng Brooks Point. Kailangan lang nila ng tamang platform para mailabas yung kanilang craft. Yes. Kasi, for example, there are people na medyo hesitant mag-showcase ng mga talent nila because they are very shy to post it on their own social media. Yes, But we don't know, syempre, ito, given, may prizes ito. So, sumubok sila na sumali sa mga activities na to without us knowing na may mga ganun pala nag-i-exist na talents. Yes. And also, we kind of want to clear kasi sa isip ng mga kabataan natin na yung talento hindi siya limited lang sa pagkanta, sa pagsayaw. Definitely, talent yun. Wala ako nun eh. But gusto nating ma-showcase na marami kang pwedeng kaya mong gawin. And it is through those activities, kagaya ng Linggo ng Kabataan ng CBOL YouthCon, which it could have been an opportunity. It could be an opportunity para sa kabataan na ma-realize na, kaya ko palang gawin yun. Kaya ko palang mag-host, kaya ko pala ng public speaking. Talent po lahat yun. Kaya we encourage yung mga kabataan natin, tuloy-tuloy nyo lang na mag-participate at ma-discover pa yung inyong mga sarili. At syempre, pinapasalamatan ka namin, Sir Giro, sa extra push na ipalabas natin yung confidence or yung kumpiyansa ng mga kabataan natin. Okay, so Sir Giro, paano naman po sinusuportahan ng LGU Brooks Point, syempre sa pangunguna nating buting Mayor Benedito, ang mga programa tulad ng Youth Summit upang mas mapalakas yung partisipasyon at saka yung pag-unlad ng ating mga kabataan dito?
Yes po, Sir John. Thank you so much para sa question na yan. No? And of course, pagkakataon na rito para pasalamatan ko yung ating punong bayan. Kasi yes. totoo lang, Mayor is basically pro everything. Everything that is good para sa mga constituents, pro siya dyan. Gusto niyang makatulong, mapakabataan man yan, even sa laban natin kontra illegal na droga, no? Sa ating mga infrastruktura, talagang makikita mo yung balanse. Hindi lang si Mayor, kundi gayon din yung kanyang mga pinuno ng iba't ibang departamento, yung ating mga opisyal, yung ating sangguniang bayan, ang ating kalawang punong bayan, talagang nagtutulungan po, no? Sa pangunguna ni Mayor Jun Benedito ay nagtutulungan para maibigay kung anumang suporta yung kinakailangan. Yes. Talagang kay Mayor nga, when there's a brilliant idea at prinesenta mo sa kanya, talagang pag nakita niya na yung impact nun, nandyan yung pondo. Kasi ang kanya, lagi ko naririnig sa kanya, hanggat may pondo, gamitin natin para sa mga kababayan natin. Even sa mga scholars natin, na minsan, dati kasi may limit-limit tayo, ilan lang. Sa kanya, kapag kaya pa ng pondo, ipasok, lahat ng kaya nating ipasok as long as qualified sila. So, yung suporta, laging nandyan. Buo yung suporta. Basta siguro sa atin din ng mga implementers, laging kapag tayo ay magpipresent ng mga programa natin, ay alam natin na kaya nating sagutin yung mga what if ganito yung mangyari, saan natin kukunin yung ganito, at mapakita natin na talagang at the end of the day, yung makikinabang yung mga kababayan natin. And because if it's like that, definitely there's a go signal and support po mula sa ating pamahalaang bayan. Napakasayang isipin or napakasayang magtrabaho or mamuhay sa isang komunidad na suportado tayo. Yes. So, we thank Mayor Benedito for that. And to, syempre hindi natin namamalayan ng oras, Sir Giro, to wrap this up, ano naman po ang inyong paanyaya sa mga kabataan ng Brooks Point upang makiisa sa ating Youth Summit at syempre sa ating Cebol YouthCon 2026 at bakit nila ito hindi dapat palampasin? Yes, sa lahat ng mga kabataan natin, sumali kayo, sumama kayo, at definitely hindi nyo pwedeng palampasin yung ating Brooks Point Youth Summit 2026, Linggo ng Kabataan 2026/Cebol YouthCon 2.0 dahil ito po ay para sa inyo. It's a day na kung saan ay kung gusto mong manood lang, pwedeng manood ka lang, but definitely, trust me, it will be worth it. Magkakaroon tayo ng photo booth, pwede ka manalo ng sandamakmak na cash prizes. Magkakaroon din tayo ng mga inspiring talk, of course, about different issues na napapanahon. At puro to kasayahan mula po August 29, diyan po magsisimula ng 1 p.m. yung ating programa sa ating Brooks Point Event Center. Sa Zumba competition, join po kayo, lapitan nyo lang po kasi we've also kept in touch with our sangguniang kabataan, no, para sila yung magtulong sa mga gustong sumali sa Zumba competition natin. Is it barangay level po? Barangay level siya nung anong ating mga kabataan. Hindi po yan exclusive lang, lilinawin ko po. Hindi lang exclusive sa ating mga Cebol scholars, but of course, sa lahat ng mga kabataan po natin na gustong sumali. Get a chance to win up to 12,000 pesos para sa Zumba competition, 5,000 pesos and more, no, para sa iba pa nating mga competition. Kaya punta na po kayo and mag-participate po kayo. So ayun po, syempre don't forget to follow the Brooks Point Dash Municipal Youth Development Office official Facebook page for you to be notified on the future plans and activities of Brooks Point MYDO. Huwag po natin kalilimutan, of course, i-follow din natin ang BP Cebol official Facebook page. Thank you so much. I-follow nyo po yung aming mga pages para po lagi tayong in touch with the programs of LGU Brooks Point. So yan, Sir Giro, thank you so much sa pagpapa-unlock ng interview, and we really can't wait to witness this Youth Summit 2026. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Jong. And of course, as always, thank you so much sa Municipal Information Office. So ayan po, susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan.
Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Ito Bayan. para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ang MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito.
Serbisyong At dun po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Tara na, tayo sama-sama tuklasin ang yaman at biyaya. Number one, sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Bulbon ang tawag ni Lolo at Lola, tinulungan ng dayuhan at nakilala. Perlas na hiyas, mapalad at natagpuan, sa bayang mayaman tawag ay Brooks Point, Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Hamang tahanan. Brooks Point, Palawan. Para ang mamamayan. Brooks Point, Palawan. Ligtas na kapaligiran. Brooks Point, Palawan. Diyos sa iyo ang may laan. Brooks Point, Palawan. Tahanan. Brooks Point, Palawan. Pinagpalaan ang mamamayan. Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan. Nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking kuyan o Brooks Point, Palawan. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang isang bayan. Sinariwa ang pinagmulan, balik tanaw sa kasaysayan. Pinagmasdan ang kapatagan at bukod langing kabuntukan. Sa pag
kasaysayan. Bithiin ay sulong, iba yung kaunlaran. Layuning may dangal sa pagtupad ng pangarap. Gabay ang kasaysayan sa hakbang ng pag-unlad. Angat Brooks Point sa iba yung pag-unlad. Bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas. Tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakaligtasan. Buod sa pag-ulat at higaing hinahangad. Pagyamanin ang bukas sa tamang paraan. Malasakit sa bayan, tagumpay sa kaunlaran. Angat Brooks Point sa iba yung pag-unlad. Bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na nalipas. Tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Taglay mo ngayon ng malinaw na kasaysayan. Pagkakaisa sa pagsulong sandata ng kaunlaran. Ukitin ng pangarap sa landas na tinatahak. Tulad ng isang pelas, magningning ang iyong bukas. Ang Brooks Point sa iba yung pag-unlad. Bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas. Dunong at pagsisikap. Ang Brooks Point, Kilos Brooks Point. Dunong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Sa pag-abot ng pangarap. Sa bahaging timog ng Palawan, kabihani ang isang dayuhan. Sa matayog na kabundukan, itinatagpang isang bayan. Maging saksi ang kasaysayan sa pagsibol ng kaunlaran. At ikaing may sa katuparan, maging ganap ang bawat pangarap. Mabuhay Brooks Point, telas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Point, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Point, inspirasyon sa pinapakasan. Mabuhay Brooks Point, ikaw ang belas ng timog Palawan. Sa pagsulong ng ating bayan, magpapalawak sa kaalaman, kalusugan at ang kabuhayan, kultura at sining, pagyayamanin. Magbabantay sa talikasan, ang laban mo ay aming laban. Ehemplo sa bawat kabataan, para sa Diyos at sa buong bayan. Mabuhay Brooks Point, telas ng timog Palawan.
Tara na dito sa Brooks Point, Palawan. See it's beautiful. Tara na dito sa Brooks Point, Palawan. Sumayaw sabay naman, masaya sa mga tanawin. Halina't mag-enjoy. Halina't mag-enjoy. Brooks Point, Palawan. Sa Palawan, may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat na lampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisilaw ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Papaparaiso, 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 papaparaiso. Sa Palawan, may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat na lampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisikaw ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Hey! Papaparaiso, papaparaiso, papaparaiso.